Katrops, welcome back to our channels. Ngayon, isang special na araw to kasi merong nagpapatakbo ng councilor dito sa Lagpet. Isa to sa pinakulupit na tao dito sa Lagpet, si Kuya Jerry Sagen. Isang Pilipino to. At ako pa pala rin, meron na tayong councilor na Pilipino dito sa City of Lagpet. So tara mga Katrops, sasamahan nyo kami at katanungin natin siya kung anong agenda na sa parating na election. Alright, so stay tuned and rock and roll. Peace out. Alright mga Katrops, andito tayo ngayon sa City Hall ng Lethbridge at kasama natin si Kuya Jerry Sagen. At ito yung sinasabi ko na nagpapatakbo ng councilor dito sa Lethbridge sa darating ng kailan ko yung mga election ko yan? October 80, October 8 po simula ng early voting hanggang I think hanggang 12 yata. Yun. But anyway, October po tatakbo sa ngalan po ng ating komunidad at sa ngalan po ng komunidad ng buong Lethbridge. Yun. Si Kuya, kung hindi nyo tatanungin, si Kuya Jerry Sagen, isa to sa membro ng UCP. Ano ba kang board of director? Yeah. Board of director ng UCP to eh. Pinalad naman ako na nahalal ako as a board member ng United Conservative Party West Riding. Hindi ko inaasahan na panahon kasi yung mga panahon nabigla nga ako eh. Kasi yung panahon na yun yung kamamatay lang ng kapatid ko sa Vancouver na medyo, alam mo, medyo down ako ng panahon na yun at biglang nakatanggap ako ng tawad na At least blessing in disguise, diba? blessing in disguise na imbitar naman ako as a nominee raw ako na ninominate ako ng ating isang councilor dito rin sa Lethbridge na si John Middleton Hope. Sabi niya na panahon na magkaroon din ng boses sa Pilipino Yes, sa boses ng Pilipino. isang pinakamalaking partido po ng province of Alberta. Yun ang most influential, pinakamalakas ang talaga na partido. But at the same time, nung nandun ako, natuto na rin ako, nakakilala ako ng mga tao, na-share ko din naman yung aking mga nagawa dito sa community natin. At in that way, napagkatiwalaan naman din tayo na bigyan ng seat dun sa board of directors. At the same time, through the course of the naengganyo na rin ako tumakbo. Mahabang story yun eh, pero kikwento ko na lang. Yan yung background ni Kuya Jerry. Yan, so sa mga nagtatanong o bago pa lang kayo sa channel namin, si Kuya Jerry isa rin to sa director o presidente ng Na PESTA. Filipino Fiesta Society po, isang non-profit organization dito sa ating siyudad ng Lethbridge. Yes. Ang goal naman namin is to build a stronger community. It's a community building non-profit organization. Isa lang naman ang goal nun is para mabigyan naman ng konting lakas sa loob at saka kasiyahan at saka samahan ang buong sambayan ng Pilipino dito sa Lethbridge. Yes. Marami na rin akong na-involve, like in the past, hindi naman sikreto sa lahat. Yeah. Na-invite ako I was asked to be a vice president ng EFCALA. Yeah. And I hope na may naambag naman din ako doon kahit papano. Actually, kaya natayo ang Fiesta dahil sa yung daan na rin ng malalaking plano ko for the Filipino community. So sabi ko na lang na when that happened, na medyo may agenda naman dati na matagal na din dito yung EFCALA. So sabi ko, para naman hindi naman malihis yung mga plano ng EFCALA, nag-establish na lang ako ng sarili ko na dala ko yung aking mga malalaking plano for the community, kasama na doon ng Fiesta Extravaganza. Yes. Shout out sa Fiesta Extravaganza. Yes, Fiesta Extravaganza is a yearly event na diniriwang dito sa Lethbridge at 13 other cities across Canada. Anyway, yun yung on the side. Pero ang ating tugon ngayon ay yung sa pagtakbo nyo ng pagtakbo ko ng councilor. yes. Mga katrops,
Pag nakalat to si Kuya Jerry na alam niyo manalo sa Oktubre, meron na tayong isang Pilipino na councilor dito sa Letbel. So, suportaran natin si Kuya Jerry. So, Kuya Jerry, yung tanong ko lang sa iyo ay simple lang. Sino si Kuya Jerry at ano yung mga plataforma ni Kuya Jerry? Simpleng tao. Ah, Simpleng tao. Katulad ng iba, nagdaan din sa hirap, nagdaan din sa struggle ng buhay ko dito. Nandito ako sa Canada 35 years na. tagal na, no? So 30 years, naranasan ko lahat ng dinaanan ng bawat isa dito. Mas mahirap ang anong panahon ko. 35 years ago, unang trabaho ko, naglilinis ng isda doon sa pagkatapos nagpa-part-time sa superstore, pagkatapos nagtrabaho sa gasolinahan. Natutunan ko yung yung struggle. Panahon namin mas mahirap, sabihin ko sa inyo. Kasi nung araw, kukunti lang kami Pilipino. So, talagang, hindi maganda yung sabihin may discrimination. Lahat naman ng mundo. Meron yan. Pero the thing is, hindi naman discrimination ang tawag ko doon. Hindi lang nila kilala ang kakayanan ng Pilipino. So, I had to go to that process na subukan ang sarili ko, dahil patunay na meron naman tayong nalalaman. Yes. Na may maambag tayo sa lipunan. So anyway, fast forward, lumipat ako 5 years ago kasi gawa ng tawag ng panahon right after COVID, ay lumalaki pamilya ko, naghanap ako ng lugar na medyo maayos ko naman ang buhay ng pamilya ko kasi medyo alam mo sa Vancouver magandang syudad yun. Wala, puso ko na sa Vancouver, sa totoo lang. I've been a community builder din sa Vancouver, marami ako nagawa doon, mahaba story ako doon. You want to see a little bit of my story, punta nga pa kayo, nandiyan na yung website ko, jerrysagin.ca. Yan, napapalas natin yan sa channel natin para malaman ng mga newcomers at saka mga bago dito sa Lethbridge. Yes, brother, meron na akong, nandun yung story ako, nandun yung mga plano ko, hindi lang sa community kundi for the city of Lethbridge. Maraming kailangan tugunan, maraming kailangan magawa para kasi ang Lethbridge at ito lang, kung i-ano ko lang kung anong intention ko dito, bakit ako tumakbo. Kasi nakita ko na lahat na nangyayari dito. Tulad ng sinasabi ko noon, na nakita ko na yung Filipino community dito, noong unang lapag ko dito, sabi ko, ang daming potential ng Filipino community. Nagawa na natin. In my 2 years, both with Efcala and the Fiesta, nakita nyo ang growth. Yeah. Nung unang naiyayaan ako doon, nakita ko konti-konti ng pagdiriwang, nandun pa tayong maliit na event sa Scout Garden. So nung in-invite ako ni Vic, pinamagan niya ako na, kuya, baka gusto mong bubuas ba? Wala umpisa lang Efcala eh. Yeah. So sabi ko, sige, tingnan natin. Bigyan mo ko pagkakataon. Anyway, nandun na yun. So, ang nangyari, lahat ng effort natin nagbunga. Kaya ako'y natutuwa na ganyan na kalaki ang ating community. Pero lumalaki siya. Ngayon, kailangan yung na citywide level, ganun din ang growth ng Lethbridge. Yeah. Kailangan sabayan ang growth ng development. Kasi pausbong pa lang yung Lethbridge. Pausbong, hindi natin napapansin. Makita nyo sa website ko, number 1 tugon ko is development. Number 1, infrastructure. Airport. Wala akong narinig na isang tao dito sa mga nangangampanya or tumatakbo or umupo sa pwesto na talagang pinagdiinan ng airport natin. Yeah, kasi napaka-importante. Hindi, alam mo nung namatay kapatid ko, palipad-lipad ako niyan sa Vancouver, pauwi, dito. Hindi, isang araw, 2 beses ako bumiyahe kasi tumawag kapatid ko, grabe na. Grabe na ang kuya. So sabi ko, balik na naman ako, kauuwi ko lang. 2 hours po. Yeah. Kayo lahat, umuuwi kayo ng Pilipinas. 2 oras, by the time sumakay kayo ng aeroplano, pagod na kayo. Pag-uwi nyo, ganun din, pagod na kayo bago kayo umabot sa bahay. Bakit ganun? May tao na dito. Yeah. May maganda tayong airport. Yeah. Ano ang kulang? Kung tanungin ko yung mga kilala natin politiko, o yung mga nakupo, hindi na ako magbabanggit, sabi nila, dahil yung airline eh. Yeah. Problema nila eh. Tayo gusto naman natin, pero sila ayaw pumunta dito. Talagang hindi pupunta ng kusayan. Kailangan natin akitin lahat ng airline na ikumbinsi sila na ang Lethbridge ay handa na. Yes, tama. Handa ang Lethbridge Open na open. suportahan. Now, kung magkaroon lang tayo ng let's say, 2 flight papuntang Toronto every week, Yeah. 2 flight, pagsimula lang to 2 flight papunta ng Lethbridge, ng Vancouver, at siguro isa papunta Las Vegas or Mexico, ganun.
international airport status na tayo. Yes. And that way, it will draw more Oh. interest sa iba-ibang airline. At saka, tinan mo ang trabahong, once we have a functional airport, ang commerce na madadala sa Lethbridge ay napakalaki. Negosyo, tourism, Turista. convention. May malaki tayong convention center. Maganda. Napakaganda. Pwede natin magmalaki. Ang problema, dapat yung busy yan araw-araw. Bakit walang magko-convention yan? Kasi, sino magko-convention kung galing ka pa ng Calgary Beach tayo? Doesn't make sense, di ba? Tama. Bukod doon, mga negosyo. Teka muna, Sa negosyo, sige. mga negosyo. Bakit ako makikipagnegosyo sa mga tiga Lethbridge bago ko umabot yan? Dadaan pa ako ng Calgary. Dapat may diretsyo na to, no? Ano mo, madaling sabihin yan, dahil hindi naman tayo nandun, hindi naman tayo nakaupo. Pero, ito ang aking, sorry, hindi ko kanya nilito ha. Yeah, sige. Ito ang aking plataforma. Yan. Plataforma ni Kajira, makinig kayo. Tingnan nyo ang website ko, nakalagay doon. My only agenda is you. Hindi ko i-aminin kahit kailanman na magaling akong tao, na matalino akong tao, na ako ang pinaka-organized na tao. Sa madaling, si Ate Joy nyo nga ang asawa ko panay-reklamo sa akin din, ako daw hindi pinaka-disorganized na tao. Kotse ko disorganized, kwarto ko disorganized. Pero alam mo, ang isang talent ko, Glenn, na tinala ko simulat bata pa ako, ay pag-organize ng tao. Okay? Leadership talaga, leadership. Leadership counts. Now, the only way to solve problems is if you hear the voice of the people. Ang problema, manggagaling sa tao yan, hindi na sa taas. Okay? So, ang trabaho ko, pag ako'y naging pinahalad, wala akong gagawin. Kundi, pag walang session ng ang Kongreso, malayo, ang council, ako'y iikot sa sambayanan. Talagang iisa-isa lahat ng tao. Sa medical field, Sa housing ko yan. housing. Yan, Ito, housing. nandiyan tayo susunod yan. At makikinig ako sa opinion ng lahat. At yan ang ibabato ko doon. Pangako ko yun. Ang aking agenda is you. Ang aking agenda ay agenda ng tao. Wow! Okay? Pakikinggan ko yan. Kung one of my other issues is housing. Okay? Housing talaga. Dalawa ang housing problem natin. Both sa rental, napakataas. Yes. Sa mga homeowner, napakataas ng property tax. Bakit hindi matupad-tupad yung resolution na yan na nakapitpit yan sa matagal na? Hindi ko muna gagawin dyan dahil hindi tayo eksperto dyan. Isa yan sa ating mga pag-aaralan. Okay? Ang isa na isip ko to address the property tax, kasi kami sa Vancouver, meron kami tinatawag na homeowners grant. Yeah. Alam mo ba na sa Vancouver, kahit ng milyon-milyon ng bahay doon, May yung grant apartment ko makinig kayo, nabenta ko ng 400,000 yun. Kaya nang binili ko dito ng mas murang na bahay. Yeah. Kasi yung apartment doon, kahit ganun kataas ang presyo nun, ang binabayaran kong property tax, maniwala ka, 900. 900 lang? Oh, Oh, grabe. bakit? May karoon kaming homeowners grant. Yung grant na yon, BC Housing no? Sa gobyerno nang gagaling yon. It's an incentive program para sa mga taong doon ka nakatira mismo sa bahay mo. Okay? Number 2, may kapansanan. Okay? May katandaan. Okay? Yung tatlong kategorya na yon, qualified kayo sa homeowners grant. Low income yata, I think low income at saka hindi ko na matandaan masyado, no? Pero yung tatlong kategorya yon, pag nag-qualify ka doon, meron na siguro mga halagang mga 1,200 na grant yun na pinapatong sa ano mo. So, malaking tulong yun. Saan kukunin yun, di ba? Siyempre. Yun na nga, babalik tayo dun sa dati nating point. Saan kukunin itong perang pag-well? Balik tayo dun sa sinasabi ko, airport, ang laki ng revenue niyan. Pag natuloy yan, gumawa tayo ng mga programa na pagkakakitaan ng gobyerno para ibalik sa tao. Ganon. Dapat ganon na tayo mag-isip Kasi lumalaki ang Lethbridge, dumadami ang tao. Hindi lang yung mga factory worker na dadagdag dito ngayon. Iba na. Hindi lang mga estudyante nga, nawawala na. Wala na nga yun. Ang tumadami dito, yung mga lumilipat sa iba't ibang lugar, Yeah. nakikita ang Lethbridge as a very viable city. Yung, masasabi ko sa iyo
Ako, galing Vancouver. Ang dami na nakita ko dito. Ilang taga Vancouver, ilang taga Toronto. Kami nga, Igawin taga China na kami. Oh, see that? Bakit lumilipat dito? Dahil nakikita nila mas maganda ang buhay. Now, bakit hindi nakikita ng iba yan? Yeah, tama. So, kung ganun ang pag-iisip ng liba at ma-amplify natin yan sa mga airlines, sa mga negosyante, makikita nila, Rich, bakit wala tayo dyan? Yes, tama. Tapos, sabayan, dapat suportahan natin by building all this infrastructure, investment. Nandun na yung housing natin. Doktor, kulang tayo ng doktor. Healthcare. Healthcare naman, healthcare. Marami akong kinukunsa, may mga kaibigan tayong doktor na, siyempre, kahit paano, kumukuha ko ng opinion. Yeah. Noong una, medyo sabi ko, ganun lang kadali. Komplikado ang issue natin. Ilan lang, sila Dr. Villar, ilan lang dito na specialista. Yeah. Ilan lang. Kasi tingnan mo kami, nawalan ng doktor sa Mercury River pa yung doktor See that? Okay. Layo, isang oras Ilan ang specialista natin dito? Siguro sabi ni Doc, mga, ano ba, 4, 6, mga ganun. Konti na. Baka mabawasan pa yan. Kasi family doctors, napakakulang. Yeah. Bakit? Yung doktor ko mismo, lumipat ng Calgary. Bakit? Mas magandang practice na dun eh. Now, ang kailangan natin is an incentive program. Incentive program. Na that will be a really good enough reason na ang doktor, sabi ko, ganito ang proposal ko. Bakit hindi natin targetin yung mga bagong graduate na doktor Yeah. sa iba-ibang lugar? Siyempre, ibig na makipagbago ka, wala ka pang practice, magsisimula ka ng practice mo, makikipagsapalaran ka sa mga batikan, Yeah. diba? Sa iba-ibang lugar. Mahirapan ka sila. Dito, easy start sa'yo. Maliit Bagong na lugar, city, di ba? maliit, makakasimula ka. Mura pa ang Cost of living. cost of living. So, perfect for a starting practitioner. Yes, tama. So, what do you do to retain that? An incentive program na I want to introduce is that yung kung sa bawat doktor na bagong graduate na pumunta dito, let's say, example lang to hindi ko pa alam kung viable ba o hindi, pero it's the thought that counts, no, dito sa aking proposal. Let's say, bigyan mo ng $10,000. Bakit importante yon? Para nandiyan yun. Hindi yun eh. Bagong graduate yan, it will help pay for the $10,000 a year. Yeah. It will help pay for the student loan. Yes. Isang malaki dyan sa mga Malaki, bagong graduate. Malaki talaga. Malaki ang student loan yan. Okay? Kung magkaroon ka ng incentive program para mabawasan yung utang nila sa student loan, tapos pero i-commit mo siya dito ka for at least 10 years. Example lang yun pwede pang ma-negotiate yan. May kontrata, may kontrata. May kontrata ka. By the time matapos yun 10 taon yan, naka-establish na dito, hindi na alis yan. Diba? Diba? No, Tama. kasi naka-practice ka pa, di ba? Nakabuo pa siya ng pamilya nandito, kung di ba, kung wala pa siyang anak, bagong graduate, dito na siya magano. Tapos ma-realize niya na bakit? Alam mo sa Amerika ganun eh. Marami akong mga kamag-anak na doktor sa Florida. Tapos ko nung araw, bakit kayo sa Florida? May New York naman, may ganito. Hindi, mas naging magandang buhay nila doon. Dahil mura ang cost of living, nakapag-invest silang mabuti sa real estate, sa ibang Tapos negosyo. nakapag-start sila doon ng... Magandang practice. No? Okay. That's the one good incentive program. Now, I'm not sure kung mai-implement yan sa municipal level. Ayoko naman magmarunong. Like I said, hindi pa ako nakaupo doon. Pinag-aaralan ko pa yung magiging kong trabaho actually sa tulak. Pero if that's the case, I'm very willing to work with our counterparts in the provincial level. Yung mga ano natin doon, mga nasa provincial level legislature, that's a good collaborative project. So, para hindi lang sa Lethbridge kundi sa iba. Maganda kasi yung ID formula na yun. Kasi makakakuha ka ng idea doon, di ba? Yes. Kasi hindi lang naman Lethbridge ang may problema ng shortage sa doktor eh. Karamihan yung sa mga rural areas, may mga problema, pailan-ilan lang ang doktor dyan. So kung mabigyan ng magandang incentive program, sabi nga ni Doc dati meron yun, pero parang nawala yata. Pero it's a good thing to revive, no? So anyway, but that's sa AH Paano session. kaya doktor sa bulsa meron ba? Negosyo, yun. Negosyo. Supportive, yun yung tinatawag ko na pag that will follow eh. Pagka maganda ang takbo ng isang city, nakakainganyo yan sa mga investor. Yes. Okay? Lalapitan tayo ng mga investor. Kung meron tayong functional airport, mabalik ulit sa airport. Yun yung airport lagi yung... Yun ang key eh. Yung key, no? Key, Kasi yung gateway yan eh. Gateway. At saka, that airport, kung fully functional, that's capable of producing 4,000 jobs. Can you imagine? Tama. May study ako nakita eh. Can you imagine? Hindi lang yun. Mga workers sa airport,
mga concession, mga rental sa mga airlines, sa mga food, sa mga rental car, kasi ang dami posibilidad. Pero kailangan nyo matulak. Hindi tayo aantay sa ilalim ng puno, mahulog yung mansanas, di ba? Iwan tamad yun. Kailangan ilabas yan, Tama. di ba? Di ba? Kilala nyo naman ako dito. Dapat ilatag, di ba? Ilatag. Kung ano yung Kilala nyo ako sa Filipino community. Marami nga naiinis sa akin, sa totoo lang. Sabi, mayabang ako, ambisyoso ako. Pero may resulta naman. Hindi naman sa ano, no? Hindi naman tayo nag-aangat ng bangko natin. Pero ako, ganun ako eh. Tawagin nyo ako. Tawagin ako ng panahon maglingkod. Mag-iisip ako. Pero once pinasok ko yan, hindi nyo ako maaawat. Then, kailangan, ganun ako nung nasa Vancouver ako. yun yung calling eh. Di ba? Calling ko yun. At saka, hindi ako papasok para na sumikat, papogi lang. Di ba? Para sumikat ang pangalan. Sawa na ako dyan. Paparitahin na dapat ako eh. Kaya ako lumipat ng Netflix. Gusto ko na manahimik eh. Kaya lang tinawag eh. Ito ba? Umangat pa yung ano. Dahil kay Mayor din eh. Sabi niya, inanggaan niyo ako. Binigyan ako ng pagkakataon nung last campaign, nag-campaign ako kay John Middleton Hoogland, yung ating magaling na councilor dito sa Netflix, kaibigan ko rin. Saka kay Mayor, natuto ko sa kanila eh, na nabigyan ako ng pagkakataon na, you know, na mabuksan ang aking loob at aking puso sa public service. Number 4, ito, nandun na tayo sa healthcare, nakuha ko na yung housing, nakuha ko na yung infrastructure investment, pinakahuli, law enforcement. Yun, kasi Law and order. Okay, importante yan. Kasi ito kuya, nakikita ko sa mga news, ano eh, yung dami nagko-complain eh, yung catch and release. Alam mo ba yung catch and release? Na, sadly, kasi nangyayari yun. May problema sa sistema. Yeah. Ayoko magpagaling, like I said. Kaya nga, I'm under consultation ngayon actually, I'm speaking with a couple of, mas gusto ko kausap mga rank and file eh. Doon kaibigan natin ng Chief of Police. Mas maganda yung marinig ang boses ng mga nasa rank and file. Ganun ako eh. Kasi hindi mo matanda nung kadet, nag-aaral ng PMA Kaya ako. PMA kayo, diba sa Baguio yun? Oo. Though, hindi naman natuloy yung karera ko sa AFP, pero nag-aaral ako maging official. One of the things na pinag-aaralan mo is, yung para bang matuto ka, yung ma-build yung relationship mo sa mga rank and file. Okay? Ngayon, now, ang maganda dyan is, ano ang mga issue na hinaharap ng mga kapulisan? Okay? Kapulisan, tignan mo, advance naman tayo. Thank God, nasa Canada tayo. Kita mo, magagara naman ang gamit natin. Pero importante sa atin, as we grow, dapat nag-grow din ang law enforcement. It goes hand in hand eh. Hindi pwedeng maiwan ang law enforcement sa pangangailangan ng bayan. Okay? Kaya sinasabayan yan. So, yung issue mo yung catch and release, siguro nagkakaroon tayo ng issue ng kulang. Kasi nangyari yan sa mga big city, dati sa Vancouver. Kuminsan, umatil ka ng traffic court. Hindi darating ang pulis. Bakit? May mas importante yung kailangan. Ibig sabihin, may kakulangan, di ba? Hindi yan perfectly matutugunan lahat. Pero ang importante, sabi ko, at least masabayan. Sabi ko, may kausap kong pulis kanina sa telepono na. Sabi ko, anong problema nyo? Sabi ko, okay naman, kaya lang, yung readiness is important. Dapat ang approach ng kapulisan is proactive. Okay? Yung readiness dapat on the top of the list. Bakit? Hindi natin inaantay na magkaroon ng malaking problema bago maghanap ng solusyon sa malaking problema. Nakuha mo? Kung kailan parang sa Pilipinas, nangyari yun. Sorry to say, mahal ko bayan natin. Pero nangyari yan sa mga past administrations na kung kailan magkaroon ng malaking bagyo, disaster, lahar, gano'n. Saka lang, dapat meron na tayong ganito. Nangyari, actually hindi na Pilipinas, sa Amerika nangyari yan. Yung mga Katrina, yung mga disaster noon, saka lang sila nagtayo ng agency na, I forgot, no? But anyway, ang sabi ko lang, kalimutan ko na. So, ang importante sa lahat ay magkaroon tayo ng proactive approach sa policing. Yes. So, we have to make sure na meron tayong tamang gamit palagi. Okay? Sinasabayan yan may aware tayo ng growth ng city. Dumadami ang tao, dumadami ang krimen. Yes. Dapat ang pulis hindi nagiging pareho lang. Okay? Gamit kailangan advance. SWAT team, yung mga
sumunod tayo sa bago. Hindi porke mali tayo, dapat mas hindi dapat tayo naiiwan, diba? So, proactive approach, readiness, training, number one. Alam mo, maski sa Philippine National Police ngayon, nagpapadala na tayo ng mga opisyal pumunta ng FBI training. Dapat on top tayo dyan, sa mga ganun. Readiness ng bawat police, at saka equipment, at saka ready for any unforeseen disaster. Parang si Rambo, parang kumpleto na, Rambo. Ang police, hindi lang naman nanguhuli ng mga kriminal yan. Okay, Pagdating ng krisis, importante din yan. So dapat, we are prepared for that. Mga kalamite, no? Yeah. So that's what I'm planning to do is I applaud, paggaling naman ng kapulisan natin, kaya lang, I'm there to support and to, pag pinala tayo sa City Council, I will go there and support the growth and the progress of, kasi importante yan, law enforcement is always, should be remaining on top. So yun ang 4 na pillars ko po. Awa ng Diyos, pala rin tayo, magkaroon tayo ng boses. Hindi ko kahihiya na dala ko ang heart, ang puso po ng mga Pilipino dito, and I want, like I said, this is what I told the good mayor before. One of the reasons why I want to run is also I want to open the doors for the Filipino community to be involved in the electoral process. Gusto ko marami in the future, baka magka-mayor pa tayong Pilipino. Why not? Parang si kaibigan natin si Retzi Valdez sa Ontario, naging member of parliament. Una-una niyan, yung unang dating ko dito na 1991, ang pinakaunang Pilipino na umupo sa Ottawa na member of parliament sa Winnipeg. Member Parliament, si Honorable Ray Pagtakhan. Si Dr. Ray Pagtakhan. Siya ang pinakauna-unang Pilipino from Winnipeg North na umupo ng House of Commons. Si Reggie, kaibigan natin yan, supporter po ng Fiesta Extravaganza yan. At saka, I think sa Edmonton, hindi ko lang meron tayo nagka-MLA. Pero wala pa umuupo na councilor sa Lethbridge ever since. Baka ikaw na yun, kuya. Hopefully, awa ng Diyos. Sana naman, ang intensyon ko naman ay sa pamilya ko, sa pamilya nyo, sa bawat pamilya ng bawat tao, na ito ang gusto ko lang mangyari, na Lethbridge is gonna be the perfect city for you, for our children, and our children's children. Hanggang sa mga susunod na mga Kapwa-puhan pa. yeah. So, in a nutshell, yun lang. Don't forget po, supportahan nyo ako. jerrysagin.ca, active na po yung aking website. Kung gusto niyo mag-volunteer po, talagang ako'y buong puso ko kayong tatanggapin. Alam mo naman, first timer tayo dito, pero I welcome everybody to join me in this journey. If you want to support, also, siyempre, hindi naman biro din tumakbo eh. Medyo, alam mo naman tayo, ordinaryong tao lang naman tayo. Wala naman tayong yaman na pwedeng gastos para sa eleksyon. Like I said, malaking bagay yon. Pero ito lang ang pangako ko, Glenn. Pag ako'y nanalo, hindi ko ipapangako ang mundo. Papangako ko na hindi ko kayo pipigyan. Pilipino tayo eh. Pagmamalaki nyo ako. Yan sabi ko. Pagka ako, anong na-accomplish ni kuya, accomplish natin lahat kasi Pilipino tayo. Huwag kayong makikinig sa mga Ito na lang kuya, last question. Sino ang pwedeng magboto sa darating election sa City Council at saan? You have to be age of legal age, no? 18 yata. And you have to be a Canadian. So yun, unfortunately, I think you have to live with it. Punta pa sa Lethbridge ka. Dapat citizen, tapos dito sa Lethbridge. At sa moto, meron pang... Marami pa, wala pa naka-assign, pero sa bawat distrito dito, meron pong pang-polling place. Huwag niyo pong kalilimutan ang unang botohan, October 8. Pero bago ho niyan, samahan niyo po ako sa journey na to. I will welcome everybody. May headquarters ko po ay muna sa ngayon, lalo mo naman, low budget tayo. Doon muna tayo sa bahay, sa likod ko pa sa aking tahanan. Kung meron po kayong gustong isulong
Sabihin nyo po sa akin kasi kailangan ko ma-opinion nyo lahat. Kung may mga idea kayo mga katrops, Sabihin nyo sa akin. sabihin nyo kay Jerry o message nyo ako. Ilalapit ko, isisigaw ko yan. At saka Tama yan. itatagdag ko yan sa aking plataforma. At saka samahan nyo po ako. Gabayan nyo po ako dito. Hindi po biro to. Pero kaya natin. Yeah. Maganda ko tugpo. Kaya natin to. So, Kuya, thank you so much sa time mo at sa mga katrops natin dyan. Kuya Jerry Sanchez sa dating election, October 8. Huwag natin kalimutan, iboto si Jerry Sanchez. JerrySagin.ca. .ca. Bisitahin yung website niya. Okay. Thank you. Kaya, pinukugas na kita sa dating mga plataforma. Mga magandang kaibigan. Yeah. Thank you. Thank you so much sa time mo. Okay. Salamat. Sa inyo din po lahat. Yan, mga katrops, hanggang dito na lang. See you to the next one. Peace out. If you like our video, please like and subscribe. Rock and roll!